O ngayon mga kabunyog, anong nangyari? Ah, talaga naman sa first day or sa day one, mag nag may nakaprepare yan na opening statements. Kapwa ang defense at saka yung prosecution ay may kanya-kanyang opening statements yan. Dito sa opening statement ni Congresswoman Beatrix Listro sa side ng prosecution, sabi niya, kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi yung pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. So, ang naging pangunahing punto ng prosecution na ang impeachment trial ay pagpapanagot sa mga matataas na opisyal ng bayan, ng bansa. Si Sara Duterte ay ang ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kung ang mga ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, ang ordinaryong manggagawa nga, hindi lang pumasok, mayroon lang nagawang hindi maganda sa trabaho, ay dinidisiplina. Yung pa kayang mga makapangyarihang opisyal ng bansa, lalo na Vice President. Ito namang si Attorney Sison, yung lead counsel ng defense, ang argumento niya naman, ang impeachment daw ay hindi dapat ginagamit para sa abuso. Ang impeachment daw ay hindi dapat magamitin sa pang-aabuso. Unang-una, hindi natin maintindihan. Saan naman ginagamit yung impeachment sa pang-aabuso? Hindi daw dapat i-abuse ang impeachment. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, inaabuso ba ang impeachment ni Sara Duterte? Ang dami ng pinagdaan ng proseso niyan. Hindi pa, ang reklamo lagi ng kampo ni Sara, hindi daw nabigyan ng due process. Sus naman. Kung due process at due process lang ang pag-uusapan. Inabot na nga ng ilang taon yan. Lahat na ng proseso, lahat na ng pagiging fair, binigay kay Sara Duterte. Tapos ngayon, ganun pa rin yung argumento nitong kampo ni Sara. Dapat daw ang impeachment hindi na aabuso. Hindi, actually, ang isa pang pinaka-argumento ni Sheila Sison, yung lead counsel ng defense, yung boto daw ni Sara Duterte ay 32 million nung elections ng 2022. Kaya, sabi niya, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice presidente na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Kumbaga, ang argumento ni Sheila Sison, dapat makita na 32 milyon ang bumoto kay Sara, napakalaking boto daw. Tapos papatalsikin lang sa pamamagitan ng impeachment. Sa totoo lang. Ibig sabihin pala, kapag mataas ang boto mo, hindi ka na pwedeng i-impeach. Ibig sabihin, pag mataas ang ang boto mong nakuha, parang dapat hindi madali na ang pag-impeach sa'yo. Ganun pala yun. Katulad nung nangyari kay Erap. Anong nangyari kay Erap? Erap para sa mahirap. Grabe ang tiwala ng taong bayan. Yung mga mahihirap na paniwala ni Erap na siya ay para sa mahirap. Anong nangyari? Nung nakaupo na si Erap, ginawang kasino yung Malacanang. Doon nagiinuman hanggang mag-umaga. Mga sugal doon. Nawala na yung respeto sa Malacanang. Yung mga kaibigan niya, nagsusugal doon, nagiinuman. Aside pa diyan yung pagtanggap ng mga payula, pagtanggap ng witing payula, pagtanggap ng mga si Chavit Singson pa mismo ang whistleblower, nagbunyag ng kung kaano kalaking pera ang binibigay nila kay Erap. Kaya
sa sitwasyon na yun dahil pala si Erap mabango sa tao, dahil pala si Erap mahal ng masa, dahil pala si Erap malaking boto ang nakuha, hindi na rin pala dapat i-impeach noon. Ganyan yung takbo ng ano nito ng argumento nitong Sheila Season na ito. Dapat nga i-impeach siya dahil pinagkatiwalaan siya ng 32 million Pilipino tapos sinira niya lang ang tiwala ng mamamayang Pilipino na ganun kalaki ang nagtiwala sa kanya tapos sinira mo lang. Yun na nga ang ibig sabihin ng betrayal of public trust. Imagine niyo mga kabunyog, ang argumento nito ni Attorney Sheila Season, hindi daw dapat ganun kadali ang pag-impeach sa kay Sara Duterte kasi 32 million ang bumuto diyan. Sus na. Dahil pala 32 million, di ganun na lang. Hindi na pala dapat madaling i-impeach yan. Ay dapat nga, dahil ganun karami ang bumuto sa kanya, dapat hindi niya sinira ang tiwala. Pero sinira niya, betrayal of public trust. Kaya ewan ko dito. Kaya barado kaagad ni Congresswoman Chel Diokno, ni Congresswoman Beatrix Listro at saka ni Congressman Chel Diokno itong si Season. Ang pinag-argumentohan nila kanina, ito kasing si Sheila Season, ang hilig niyang magdirekta. Tinatanong niya direkta yung prosecution. Kaya kinul out siya ni Congressman Chel Diokno. Sabi ni Congressman Chel Diokno, Mr. Presiding Judge, sabi ni pwede bang kumbaga ganito, pwedeng paki-call out itong lead counsel ng defense? Nagtatanong siya ng direkta sa sa prosecution, sa mga counsel ng prosecution. Hindi pwede yun. Dapat ang questions niya, kung may magpo-propound siya ng questions, i-address niya sa presiding officer. Para mayroong paggalang, pagrespeto. Hindi naman debate ang trial na yan. Hindi naman direktang sagutan yan ng defense at ng prosecution. Kung mayroon kang tanong sa kabilang kampo, i-address mo dun sa presiding officer. Ganun ang procedure niyan. Ay sabi ni Congressman Chel Diokno, naman Mr. Presiding Officer, medyo itong lead counsel ng defense. 2 beses na, sabi niya. Dapat irespeto niya naman kaya ang isa pang ginawa nito ni Attorney Sheila Season. Sabi niya, ready na ba ang defense ngayon? Ready na ba ang prosecution ngayon sa kanilang mga testigo? Kasi kami ready na kami. Ang yabang Hindi mga kabunyog. Sabi ni Attorney Sheila Season, ready na ba ang prosecution ngayon sa kanilang mga testigo? Kasi kami sa defense, ready na kami. Ang yabang Unang-una, first day pa lang ng trial, wala pa namang subpina na pinapadala sa mga testigo. Wala pang subpina. Actually, ngayong araw lang linabas yung subpina sa mga titistigo. Bukas. At saka yung first day naman talaga, yung unang araw, preliminaries pa lang yan. Yun nga, nag-elect ng presiding officer, may mga ilang motions na inadresan, tapos opening statements. Pero yung talagang pag-present ng mga unang testigo ng prosecution, bukas pa. Saka, wala pa namang subpina Kakukonvene pa lang uli ng impeachment court. Ito yung day 1 ng trial. Kaya sabi nga ng prosecution, ano naman ang yabang naman ni Attorney Sheila Season nung lead counsel ng defense? Imagine niyo sabihan na, ready na ba ang prosecution sa kanilang testigo today?
O, kasi kami ready na kami. Matindi. Matindi tong ano na to. Mayabang din eh. Mayabang din. Kaya ano na eh, hindi na nakapagpigil. Si Congresswoman Beatrix Listro mabait. Okay lang sa kanya. Pero si Congressman Chel Diokno hindi. Sabi niya may kinull out niya na itong Sheila season. Imagine niyo, magsabi siya na ano daw, ready na ba ang prosecution sa kanilang mga testigo kasi ready na daw sila sa defense. Unang araw, hindi pa naman nakakapag-issue ng subpoena. Kanina pa lang nag-issue ng subpoena. Anyway, ano yan mga kabunyog, tingnan natin sa mga susunod na araw ang yabang. Mabuti na lang mabait si Congresswoman Beatrix Listro eh. Ayan. Pero si Congressman Chel Diokno hindi siya pinalampas. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.